Hello people! Ito naman ang lunch ganap namin kanina. Ang pinaluto ni Amo ay chicken kabsa na walang gulay. Usually kasi may gulay yung kabsa namin dito. Pero this time walang gulay kasi nga merong bisita yung isang alaga namin. Gumamit ako ng 3 pirasong manok. Sa isang manok, hiniwa ko lang ng 4 cuts. Pag maghiwa ako ng manok dito ng 4 cuts, tinatanggal ko yung backbones kasi nga masayang dahil hindi yan kinakain ng mga amo. Ipunin ko lang yan, ilagay ko yan sa freezer at pwede na pang ulam. Yung manok namin dito, hindi yun frozen. Araw-araw kami nagpabili ng manok as long as kailangan. Para hindi malansa yung manok, ay lalamasin natin sa maraming asin. Maganda sana yung rock salt, pero wala akong rock salt. Yung ibang mga amo dito or ibang mga bahay, maglinis sila ng manok, lagyan nila na, or ibabad nila yan sa flour. Or lalamasin din nila sa turmeric powder. Depende din kasi yan sa mga amo kung ano yung tinuro. Dito naman sa akin, para sa akin ha, yung asin, para matanggal yung yung mga slimy ba na texture. Tapos, pag maghugas tayo ng manok, huwag kalimutan yung vinegar. Pero depende din naman yan sa inyo. Dito sa bahay, yung panghugas ko dito, pang pawala sa lansa din, isa din tong vinegar. Like yung mga dahon, mga fruits, maganda din talaga pag may vinegar yung tubig. Okay na yung chicken, iset aside muna natin. At dito muna na tayo sa ating mga sangkap. So, naghiwa na tayo dyan ng 2 pirasong malalaking kamatis. Pero kuha lang ako ng konti dyan, panggisa din sa ating bechamel na red sauce. Kasi nga nagpaluto din si Amo ng bechamel as side dish kasi yung mga alaga namin, yung pangalawang alaga pala, yun yung may bisita. Bali, 4 yung bisita niya, pang 5 siya. Sa chicken kabsa may kamatis, onion, luya at garlic. At hindi mawawala yung black lemon, cardamom at cloves. Naglagay din tayo ng whole black pepper at mag-add din tayo ng bay leaves at cinnamon stick. Sa mga powder naman na spices, syempre hindi mawawala ang kabsa powder or yung spices na nilalagay ko dito pag nagluto ako ng mga Arabic food, very kunti lang talaga para light lang yung kanyang aroma. 1 tablespoon lang yung ginagamit ko dyan na kabsa powder, half teaspoon lang yan na mixed spices, naglagay ako ng asin at naglagay din tayo ng broth cubes. Nakaprepare na lahat ng mga kailangan natin sa chicken kabsa, pero unahin muna natin itong macaroni and bechamel sauce. Yung kabsa kasi, kailangan mainit pa yan bago i-serve or fresh pa from the pot. Kaya kailangan tansyahin ang oras at kailangan alam dapat ng tagaluto kung ano yung oras ng kain ng mga Dito muna tayo sa ating macaroni and bechamel sauce. Nagisa tayo ng garlic, bawang at kamatis, tomato paste at ground beef. Nag-add lang ako dyan ng salt, paminta, paprika, mixed spices at kunting sugar para mabalance yung lasa. And then nag-add tayo ng tomato paste. Lutuin lang natin yan until ganito na yung texture ng ating red sauce ng ating macaroni and bechamel. Kamakailan lang tayo nagluto ng macaroni and bechamel sauce. Ito naman yung ginawang side dish today. Huwag ko ba kaya sa kabilang pot, naglaga na tayo or nagpalambot na tayo ng ating macaroni pasta. Dito naman sa pot na to, magsisimula na tayong igisa yung mga sangkap ng ating chicken kabsa. Nilagay ko na yung black lemon, cloves, bay leaves, cardamom, yung mga ganon, tapos garlic and ginger. Inad ko na pati yung ating kamatis at onion. Isusutay natin yan ng maigi until malambot na yung onion at kamatis. Then ilagay na natin yung mga powder na nakaprepare kanina at tomato paste. Yung tomato paste naman, depende yan sa kadami ng inyong kanin or depende yan sa kadami ng kung gusto nyo ng medyo matapang yung tomato paste. After nag-isang mabuti yung mga sangkap, yung mga spices, ilagay na natin yung ating chicken. At isasangkot sa nating mabuti yung ating chicken para manuot yung lasa ng mga spices dyan. Sobrang liit ng aking pot na non-stick kaya nung naglagay ako ng tubig, yung water pala dyan na nilagay ko sa ating chicken, enough yan para maluto yung ating basmati rice. So, yung ating chicken ay aapaw na with water, kaya ginamitan ko yan ng pressure pot. Lutuin natin yan ng mga 20 minutes exactly. Then, ito naman yung ating bechamel sauce ng ating macaroni, no? So, naglagay lang tayo ng 3 cup ng water at yung powder na gatas, tamang kutob-kutob lang yun. Half lang kasi yung niluto ko ngayon na bechamel. Unlike nung nakaraan na medyo marami yun. Nag-add tayo ng 3 tablespoon ng cornstarch, mga 2 tablespoon din ng cream cheese spread. Optional yun, parang ikaw. Then naglagay tayo ng butter at naglagay tayo ng broth cubes. Lutuin natin yung sauce na yon until mag-thick. And then dito naman tayo sa ating basmati rice. Gumamit ako ng 6 na cup na basmati rice. Hugasan nating mabuti yan at ibabad muna natin ng 30 minutes to 1 hour.
Dito naman tayo, balik tayo sa ating bechamel sauce. So, nag-thick na siya ng ganito. Saka natin ilagay yung ating macaroni pasta. Hindi na ako nag-set aside ng sauce. Usually, diba, nakikita nyo sa mga vlog ko, pag mag-macaroni in bechamel, nagtabi ako ng mga 1 cup para itoppings. Kunti lang talaga yung ginawa ko dyan na macaroni kasi nga yung mga bata lang yan, para lang yan sa mga bisita in case na hindi sila kumakain ng kabsa. So, in a Pyrex, nag-arrange na tayo half ng ating macaroni mixture, nilagay natin sa Pyrex at yung ating red sauce nilagay na natin. Then, nag-add ako ng mozzarella cheese. Pwede naman sa top lang yung mozzarella kung nagtipid. And then, yung the rest ng ating macaroni pasta, nilagay natin sa top. And then, nag-top tayo ng generous amount ng mozzarella cheese. I-broil natin yan mga 20 minutes bago kakain or mga 15 minutes. Madali lang naman yan, mag-golden brown yung top. Dito muna tayo sa ating mga salad. So, ang request ni Amo pag kabsa ay itong small cut salad or ang tawag nila dito ay rice salad. So, cucumber, lettuce, white onion, and kamatis. Hiniwa ko lang yan ng cubes. Set aside muna natin yun dahil mamaya pa naman natin yan i-mix with dressing. Then, balik na tayo dito sa ating chicken kabsa. Naluto na yung ating chicken. Actually, na-overcook nga yung aking chicken dyan. Sobrang lambot. Medyo na-late kasi ako ng mga 10 minutes. Yung 20 minutes na sabi ko kanina, naging 30 minutes bago ko siya nahango. Pero okay lang naman dahil yun naman din talaga yung gusto ng mga amo, yung malambot na karne. Then, in a baking pan, ilagay natin yung ating mga chicken. Hinango ko yung mga chicken and then nagseparate ako ng kunting sabaw. And then, nilipat ko uli sa pot na pinaglutuan natin kanina. Then, nilagay na natin yung ating binabad na basmati rice. Enough na yun, hindi na tayo mag-add ng water. Yung water pala dyan, pag magluto tayo ng kabsa, 1:2. Pag basmati yung gamit natin. So, 1 cup ng rice, 2 cups ng water. Kumuha ko kanina ng konting sabaw from the chicken. Naglagay tayo ng tomato paste, mixed spices, chicken spices, paminta, naglagay tayo ng paprika, naglagay tayo ng tomato paste and olive oil. Double ba yung tomato paste na sabi ko? Basta. Yun na yung pinaglalagay ko dyan and then yun na yung ipabrush natin. At ibobroil natin tong chicken na to bago natin mga 20 minutes bago kakain. At pati itong cucumber salad, hindi ito mawawala dito sa bahay pagka kabsa yung request nila. So, sa ating cucumber salad, shredded lang naman na cucumber yan. And then, yung yogurt dyan, tamang tansya-tansya lang. Pwede kayong mag-add, pwede kayong paunti-unti yung ilagay. And then, naglagay tayo ng dried mint leaves, garlic, at asin. Yun lang. I-mix natin mabuti. And then, okay na. I-serve na yun. Then, itong chicken kabsa natin, hindi natin yan dapat lugayin or haluin para hindi madurog yung ating mga butil ng bigas. Nag-add pala ako doon ng butter pero pwede naman wala ng butter. Ito namang mantika na to, sinadya kong painitin and then while nag-init, nagprito na rin tayo doon din ng almond nuts para pang toppings ng ating kabsa. And then isa din to sa request ni Amo dahil yung mga bata nga parang may gusto niya na may side dish kaya nagpaprito siya ng cheese sambusa. Meron pa kaming stock sa freezer. Sakto on the way na yung mga bata kaya nagsimulan akong nag-broil ng ating macaroni bechamel at yung ating chicken. Yung alaga ko na may bisita at yung mga bisita, doon sila kakain sa kema. Yung kema na dito na tinatawag is yung separate room doon sa bahay, doon sa labas. Bali, isang gate lang pero nakaseparate dito sa bahay na to. Yun yung tanggapan ng mga bisita. So, doon sila kakain, doon sila tatambay. Manood lang naman sila after ng lunch. Manood lang sila ng football. Sakto talaga yung oras na tinansya ko dyan, naluto na or okay na yung ating chicken, pati yung ating macaroni in bechamel sauce. Okay na siya at okay na rin yung ating naprito na cheese sambusa. Wala akong meat sambusa. Ito lang yung nakastock sa freezer. Ito pa yung sobra ng ating Ramadan. 2 serving ng sambusa, 2 serving ng salad na cucumber, pati yung salad na small cut kanina. Bali lahat ng mga pagkain 2 serving kasi 2 table yung ating isi-serve. 2 table yung ating paglalagyan ng pagkain. So yung ating macaroni and bechamel sauce, doon
option lang yan ilagay sa mga bisitang mga bata. Bali sila amo dito, kapsa lang yung kakainin nila at yung salad, pati yung sambusa. Yung mga bisita na lang yung mga hinihintay. So while naghintay ng mga bisita, nakaprepare na lahat ng mga lagayan. Prepare na rin ako pati yung mga kailangan kong i-organize na gawin. Like ito, nakabroil na. So ready na yan. Si Belle na ang nagsiserve doon sa labas. Yung ready na yan lahat. Nung dumating si amo dito sa kusina, nag-prepare na sana ako ng itong kabsa. Hindi ko na pakita sa inyo lahat-lahat kasi nga nung time na yan dumating na si amo, kaya isa na lang na plato yung napakita ko pero dalawang kabsa yan. Ang mga bata, yung mga serving doon sa mga bisitang mga bata, maraming natira. Yung bechamel parang dalawang serving na ata yung ano, parang dalawang scoop lang yun na bawas. Yung kanin nila marami din yung natira. So malamang nito bukas mag-reheat tayo ng pagkain. Kain tayo. Si Belle ay nag-ano pa doon. Si Kaso pa doon sa labas. Yung mga kalat-kalat ng konti. Pero susunod din to. Binawasan sa dim yung ano. Mahilig talaga siya sa yan. Lemon na yan. Anyway, kain tayo. Kain tayo. Gusto ko hot sauce nito. Hot sauce. Iba pa na lasa ng light soy sauce, no? Para siyang liquid seasoning. Diba? Kaya medyo basa. Masasalamin ba? Anong nakuha? Binuhat ko, pumasok lahat eh. Ito lang. Pero kung